Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 2. Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sinabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 8. Kayo nga'y mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 10. Nang magkagayo'y sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 17. Mula noon ay nagpasimulang mang-aral si Jesus, at magsabi, mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Pagtawag sa 4 na mangingisda, MC, 1 oras 16 na minuto negatibo 20, Lu. 5, isa tandang bawas 11. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 12. Manggagalat kayo, at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkayusig sa mga propeta na nanggona sa inyo. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Asin at ilaw, MC, 9 oras 50 minuto, Lu. 14 na oras 34 minuto negatibo 35. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang turo tungkol sa kautusan. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 23.
Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, Mateo Kapitulo 5 versikulo 24. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Mateo Kapitulo 5 versikulo 25. Makipagkasundo ka agad sa iyong kalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Mateo Kapitulo 5 versikulo 29. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Mateo Kapitulo 5 versikulo 30. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Ang turo tungkol sa diborsyo, Linie, 11, 10 oras 11 minuto negatibo 12, Lu. 16 na oras 18 minuto. Mateo Kapitulo 5 versikulo 39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Mateo Kapitulo 5 versikulo 40. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tanika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Mateo Kapitulo 5 versikulo 41. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Mateo Kapitulo 5 versikulo 42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ibigin ang kaaway, Lu. 6 oras 27 minuto negatibo 28, 32 tandang bawas 36. Mateo Kapitulo 5 versikulo 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at ay dalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, at idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Mateo Kapitulo 5 versikulo 48. Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mateo Kapitulo 6 versikulo 1.
Mangag-ingat kayo na huwag magsaygowa ng katwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ang turo tungkol sa paglilimos, pag-ingatan nyo, na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 3. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, B. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 4. Upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang turo tungkol sa pananalangin, Lu. 11, 2:4. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 10. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 11. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 12. At ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 17. Datapwat ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langgisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 20. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa halip, impukin niyo ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ngunit pag sumakitan niyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan niyo. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 5. Ikaw na mapagpaimbabaw,
alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sa gayo'y makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat iurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi, humanap, kumatok, Lu. 11, 13. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 7. Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo, at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Kaya gawin niyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang makipot na pintuan, Lu. 13:24. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 4. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises, na bilang patuto sa kanila. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdot. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao, na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng Kapitan Lu. 7, 1:0. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 22. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises, na bilang patuto sa kanila. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdot. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao, na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng Kapitan Lu. 7, 1:0. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 16. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 17. Datapwat mangagpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin niyo sa liwanag,
at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. At huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan niyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mateo Kapitulo 11 versikulo 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Pasanin niyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo, at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Mateo Kapitulo 12 versikulo 33. O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Mateo Kapitulo 15 versikulo 14. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na tag-aakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Hayaan niyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Mateo Kapitulo 16 versikulo 6. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Fariseo at mga Sedeseo. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduseo. Mateo Kapitulo 16 versikulo 24. Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mateo Kapitulo 18 versikulo 15. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pamaron ka, at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa, kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Mateo Kapitulo 18 versikulo 16. Datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Mateo Kapitulo 18 versikulo 17. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa gentil at maniningil ng buwis. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot,